altar ay isang nakataas na lugar sa isang bahay ng pagsamba kung saan maaaring igalang ng mga tao ang Diyos sa mga handog. Maaaring magamit ang isang altar sa bahay para sa anumang nais mo bilang isang lugar para sa pagmumuni-muni, pagninilay at muling makaramdam ng inspirasyon ng pagiging kalmado at kumonekta sa panloob na sarili. Para sa isang altar, maraming mga tradisyonal na patakaran na maaari mong sundin. Ang taas ng altar ay dapat na pareho o mas mataas kaysa sa iyong balikat. Ang pagtingin sa altar ng paitaas ay nagmumungkahi ng paggalang. Kung ang altar ay mas mababa at tumingin ka sa ibaba, ito ay nagmumungkahi ng kawalang galang. Tandaan na kinakatawan nila ang Diyos na nagmamasid sa atin. Tiyaking matatag ang iyong altar, walang galaw, at sinusuportahan ng isang solidong pader. Kailangan ng iyong altar ang lahat ng lakas na makukuha nito. Ang bawat altar sa bahay ay nangangailangan ng isang matibay na pundasyon. Ayon sa kaugalian, ang altar ay gawa sa kahoy at kahit na anumang matatag na pundasyon, gaya ng isang istante o mesa. Panatilihing malinis at maliwanag ang altar. Ito ay sumasalamin sa kadalisayan ng isip. Ang isang hindi organisadong altar ay magkakaroon ng isang nakakagambalang enerhiya at hindi nito igagalang ang iyong mga hangarin. Maaari mo ring i-clear ang anumang mga negatibong saloobin o damdamin na pumapalibot sa iyong altar. Ang pag-iwan ng dalawang maliliit na ilaw sa magkabilang panig ng iyong altar ay nakakaakit ng positibong enerhiya at ipinahihiwatig ang kahalagahan nito sa iyong tahanan. Ang banal na espiritu ay nakasalalay sa kaayusan, hindi sa kaguluhan. Madarama mo ang isang nasasalat na pagkakaiba kung linisin mo ang iyong lugar. Gawing malinis at maayos ang iyong lugar, gaano man kaliit ito upang maging mapayapa ang iyong kapaligiran. Maaari kang magpakita ng anumang bagay na pumupukaw sa iyo o makabuluhan sa iyo. Narito ang ilang mga idea. Kandila, insenso, ilawan. Ang ilaw at apoy ay mapagkukunan ng enerhiya. Mga kristal. 5 mga kulay ng elemento ng mga kristal o 7 mga kulay na maaaring maging nakasisigla. Isama ang mga pares hanggat maaari sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 2 kristal o 2 magkatulad na kandila sa halip na isa. Pinapalakas mo ang idea ng pagiging isang pares. Magsama ng mga kandila o insenso na may higit pang mga sensual na amoy tulad ng amber at vanilya. Mga sariwang bulaklak, halaman at pagkain. Ang mga malulusog na halaman ay lumilikha ng malakas na enerhiya na maaaring magbigay ng inspirasyon sa tagumpay. Isaalang-alang ang pagsasama ng ilang mga halaman. Baguhin ang iyong mga handog na ito at huwag hayaang mabulok ang mga luma ng bulaklak o pagkain sa iyong altar. Mga nakasisiglang libro gaya ng Biblia. Maaari ring maglagay ng wind chime. Ang pink ay kumakatawan sa pag-ibig, kaya't ang anumang mga rosas na bagay ay makatutulong na mapalakas ang pag-ibig. Ang isang maliit na piraso ng pula ay maaari ding maging kapaki-pakinabang dahil kumakatawan ito sa pag-ibig at pag-iibigan. Huwag lang sosobra sapagkat ang labis na pula ay maaaring mga hulugan ng galit. Mahahalagang diffuser ng langis. Maaari ka ring maglagay ng ilang tubig, prutas, candy o kahit na anong pagkain bilang handog upang gawing espesyal ang iyong altar. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang regular na paglaan ng ilang oras dito.
Ito ang ugali na nagpapanatili sa atin ng kalmado at nakasentro sa ating paniniwala. Alisin lamang ang mga handog na ito at palitan kapag hindi na pwede ang mga prutas at pagkain. Ang pagkakaroon ng isang altar sa bahay ay maaaring maging ibang paraan upang paalalahanan ang iyong sarili ng mga bagay na gusto mo o balak na meron ka para sa hinaharap. Kung alin man sa mga patakarang ito ang nagtatagpo sa iyo, tiwala lang sa iyong paniniwala at kakayahan. Alam mo kung anong pinakamahusay para sa iyo at sa iyong mga hangarin. Hanggat nakikipag-ugnay ka sa iyong totoong mga hinahangad, ay maaari mong ituon ang iyong altar sa paligid ng pasasalamat, pag-ibig, karera o mga hangarin sa relihiyon.